Piyesta ngayon sa inyo, Boy Santiago. Naman. San Jose. Ay, karakalataw. Sige, ano nga naman keka? Oh, panilas ko. O sige, kaya nakang eleksyon, pila na ang Aldo? 54 days na lang po bago ang 2025 national and local election. Ipakilala mo na ang niyayanig at saka nilalamig naka-jacket. Hey, Albert kasi- B. Lacanlale, good Alam mo, morning. di as in, Alaro Gumpera. palinag ko pin. Magandang umaga. Magandang umaga, Mr. Boy Santiago. Mr. Perry Pangan, the green guy. Good morning. Of course not. I'm the only one who's not green-minded. Lahat ng ating taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live, magandang araw po sa inyong lahat. Ano man ang inyong untas sa buhay, ano man ang ginagawa ninyo, at ano man ang inyong ikinabubuhay, sana po kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan sapagkat bibigyan na kayo ng pera ni Boy Santiago. Palitan po ng piso sa dolyar, 57.24. Yan, 0.38. 74.36 ang pound. Hong Kong dollar, 7.37. Canadian dollar, 40.06. Singapore dollar, 43.05. Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza, 36.53. Bahrain dinar, 151.88. Saudi Real po, 15.26. United Arab Emirates Drum, 15.59. Euro ni Senyor Raul Lico Paquino, 62.53. Korean won, 0.0397. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang... Isang magandang umaga sa ating mga taga-subaybay dyan sa may Aurora Heights sa San Agustin City of San Fernando, Pampanga. Teka. Gayon din, Kung makabati ka, parang ang layo-layo naman ng Aurora Heights. Di ba malayo yung Saints ko? malayo. Ah. Pag nilakad mo, papawisan ka rin doon. Oo naman. Palusot ka. Pareho na rin. Siyempre, yung mga kapitbahay natin, yung mga mababait at saka yung mga hindi masyado. JC, hindi raw tayo nakikita sa screen, sabi ni Consial Roland Rox Peña. Oo. Boy Santiago. No. Boy Santiago. Bakit? Binibigyan kita ng bakasyon Uh-huh. para makapag-recharge ka. Ha? Pangalan na lang ng kasama mo for the last 25 years. Konsehal, Engineer Roland Rox. Sige, bumawi ka, matanda ka. Ganyan lang yan. Ha? Bibigyan kita ng bakasyon magmula April 11. Ha? Hanggang pagkatapos ng Holy Week. Okay na sa'yo yan. Karita. 2028. Susunod na eleksyon na tayo magkita. Albert, bate. Binati ko yung mga taga-Aurora. Ayaw nyo. Ngayon, Hindi, kasi dalawa yung babati na naman sinasabi ako. mong malapit sa Saints ko. Di ba meron nung araw dyan sa Baritan kung tawagan? Boy Santiago, alam mo yan? Malapit sa palengke? Oh, Santa Teresita. Old site. Baritan. Baritan. Saints ko all side. Okay. Albert, o Nina. Ay, ready mo na yung mga babatiin mo. Boy Gaguti. Makanina Andyan ka pa, na. Rox. Oh, Rox, amata. Roro, nagro. Kapampangan expert lang wood carvers. Naning wood carvers kayong Kapampangan, Albert? Manlililok. Lalaki na Mandukit. Okay. Mandukit. Alwayo po itang kaya ka, mandurugas na. Alwayo Wow. naman tanay. Okay. Imbetis, Boy Santiago. Balo mong Imbetis, balang balibago yan naman ng Pondaw, papi. Oh, yapin. Balang munisipyo niya namang sarili. Yapin ng downtown na ning kaya. Ayan. Okay. Iti, aliwa-liwa lang mga santing wood carvings, furniture, pang religious statwa. Export na rin ni Papi, ha? Worldwide, ha? Juan Flores, yung metong kareng skulptor, Mayap, June 24, 1900, King Santa Ursula, Betis. Iti po may nibatan niya Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, pamanimunan ng Rabbi Pangan, Tantingo. Marso 19 naman, 2016. Tinanghal na Biosphere Reserve ang Albay ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ayon po sa UNESCO, ang Albay na may 247,919 na hektarya ng lupain
ay may 182 terrestrial plant species kung saan 46 po sa mga ito ay endemic at may 62 species naman ng flora at fauna. Na dito na rin po ang 5 sa 7 marine turtle species. Ayon pa sa UNESCO, ang pinakaloob ng lupain ng Albay ay binubuo ng malawak na damuhan at kagubatan, samantalang ang mga baybaying dagat naman ay punong-puno ng mga bakawan. Malawak din po ang agrikulturang lupain ng probinsya. Ang mga engineer sa Canada ay may suot palang singsing na bakal sa hinliliit ng kanilang dominant hand, yung kanilang ginagamit na kamay sa pagsusulat at saka sa pagtatrabaho. Ito ay simbolo at tagapagpaalala na rin ng kanilang obligasyon at ethics sa kanilang profesyon. Yun, may singsing doon sa kanyang hinliliit na bakal. Saan yan? Sa Canada. Diyan ginawa yung Lord of the Rings. Tawa-tawa ka dyan. Ano ba pinag-uusapan? Sing-sing. Singsing. Ano mang klaseng engineer? Basta lahat ng engineer. Lahat ng engineer na. Oo, kasi sila lahat papi. Kaya nagsusuot ng ganyan. Kamukha ng nararamdaman mo lagi. Suffering. Ikaw yun. Sila, Offering. Sa kanila, yung singsing nila ang tawag sa kanila, engineering. Ang galing na. Ha? Ba't ngayon mo na sinabi yan? pwede. Halika na. Huwag kang umayos ka. Meron tayong bisita from the Department of Justice. Baka maustisya ka dyan. Ang regular na paglilista ng 3 magagandang nangyari sa iyo per day ay lalong nagpapasaya ng puso at nagpapabawas naman ng tsansang magkaroon ng depression. That's true. Ako napatunayan ko yun sa sarili ko. Always try yung to think positive. count your blessings. Tama. Pati kayo, binibilang ko kayo. Ganun talaga. Siyempre, we are your blessings. In disguise. Yari ka. Blessing in the sky. You're the blessings, the baliktad of the curse. Basa. Sa mga homeless na kabataan sa US, 40% sa kanila ang umamin na sila ay kabilang sa LGBT. Ano ibig sabihin nun? Lakalale? GBT? Hindi. Yan mga mga Lesbian? lesbian gays, bisexual, and transsexual. Meron pa ngayon. Transgender, LGBTQEFG. Meron ganun. Meron pang QI. Tama ka. S. Game. Ang timbang. Ang timbang na idinudumi ng panda kada araw ay umaabot sa 48 pounds. Bakit? Ganyan ba sila kalakas kumain? Oo, kasi walang tigil sa pagkain niya. Halimbawa, nasa may puno. Kasi kawayan, ganyan. Yung dahon. Walang tigil yung panda. Kaya tinan mo, nakaupo lang sila. Walang masyadong movement yan. Nandun lang siya. Kaya Kain ng kain. Ano ba yun? Meron bang ganon? Grab na panda? Something? Fank. Ayun. Di ba ba Fake yun? panda. Okay. yung kakilala ko, hindi na kumakain eh. Banda naman siya. Ano ka ba? Banda daw yung. Banda. Baka banda sa inyo yun. Bati mo yung mga kababayan mo at saka yung mga kabarangay mo, Boy Santiago. Ay, mga basta St. Joseph ang patron. Fiesta po Ikaw, ngayon. yung isang pinagalingan mo lugar sa Angeles, San Jose. Tapos dito, San Jose rin. Ay, hindi. Santo Domingo ako ron. Naglagi ka rin doon. Okay, so game. Marins Cunanan Hazel, Leandro Lacandale, Ron Bernardo, Crystal Relos, si Jerry Galang, kasama si Edna Katanghal Nabong, and Bernadette Bacani, Yamjen Gonzalez, Alma Tayag Panlaki, Renato Ocampo, Gertrudes Gaudiel Gadis, at Tony Sinamban. Ayan. Akakit na yung kanukeng screen. O nakikita na ngayon. Tinawagan ka ng pansin ni Councilor Roland Rox D. Peña. Okay na ngayon, pare? Alright. Okay na. Kanina daw, ang nakikita yung mukha ni Sofia eh. Bakit ba nagka-glitch? Aba, maganda. Siguro dahil yun yung last natin na Facebook live kahapon. No, kaya't yung glitch niya, yung mukha ni Sofia ang lumilaw. Basta importante, tayo na ngayon. Tama ba, Albert? Oo. Ay, Boy Santiago, ano ang pinaka-latest mo dyan
Ano ang balita sa mga nagpapabati sa iyo? Yung munang malungkot na balita, yung kapatid po namin, si Cirila Santiago Tayag, sa makabilang buhay na. Kaya ka siya pala ho. naka-block ngayon. Siya ho yung panganay namin. Nasaan si kapatid. Cirila? Andun sa kanilang tahanan, dyan sa may barangay San Jose, sa tapat po ng barangay hall, sa Old Road. Tiga saan ka? Di ba barangay San Jose? Oo. Nilalakad mo lang. Ano kinamatay ng kapatid mo? 98 siya. Pwede na. 98. Ikaw, umabot ka lang ng 198. Masaya na ako. Maiwan ka na. Mauna na kami. Parang dalawang lifetime yun ha. Bakit? Sina-challenge mo ba si Boy Santiago? Ah? Ayaw mo? Wala na lahat nakakilala niya nun eh. Bakit yan nakikialam? Hindi naman ikaw yun. Bakit ikaw pala sa edad mong yan? Oo. Nagka-amnesia ka? May maaalala ka pa? May makikilala ka? Wala Lalo na yung mga pinagkautangan mo, makakalimutan mo kaagad yan. Sino sila? Ano kayo? Ano pinag-uusapan natin? Ay, papi, tinamin mo kanya, nag-emote na. Sino ka mo? Oo. Pero haba ang naaalala ko pa, babatiin ko na si Eric Mesa. Ayan. Ricky At Meneza. pinapabati rin niya yung mga nag-ooperate daw ng backhoe. Araw-araw silang nakikinig sa atin sa programa. Eric Pangan. Mesa. Ayun. Back to back. Yeah. May ito niyang kapatid di Raul. Konsehal Rox Peña, Keng Jacket. Dapat aritang Kenny Engineer, Konsehal. What mo may inabitang ka? B. Na? Malapit-lapit na. Bakit kaya rin kayo itang ka na ako? Banta mo yung gitsalano na. Salbahe kayo. Hindi naman. Ali, pwede tayo naman. Kahit sige. I-order tayo tangkang kay Konsehal Rox. Tiyan mo niya, di nun. Di na ka manatang extra. Ala, kasi pero order yan ni King KBP eh. O sagot mo niya. Ha? Inano mo nung Ginastos ko. peg-order kay nga pulong biyaya liwang kulay Konsehal Rox. Spell mo na yung mo'y suno. May titipiran. Konsehal yan. Sunupin eh. Saka kalambat yun ang pakinabangan. Gilbert Matalote, Maya Payabak. Bayo na yung ni Gilbert. Natapang na. Mag-time check ka, Boy Santiago! Alas 9:16 na po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela, 1 magbubukid sa listahan. Pamela, 2 magbubukid, iboto nyo. Pamela, 3 magbubukid, go sa ani. Pamela, 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Kayo ba naniniwala kayo sa kasabihan na may warning? May warning? Ano ba? Gale. Gale warning, Weather. mga ganyan. No. Pagtaas ng presyo. Oo. Mais kayo, mga bugado yung nasa tabi ninyo. Baka magkamali kayo. May kaso na kami. Anong sabi mo kanina? Gale warning. Ito, hindi, gay. Ito na, jail warning. Si Boy Santiago kasi merong influenza warning. Oh, huwag kang uubo dyan, Boy Santiago. Nakakaya sa katabi mo. Baka mahawaan mo. Boy Santiago, bakit ang tagal-tagal na kitang kasama? Hindi mo ma-distinguish yung klase ng mga ubo. Pag-social ay ito pa. Hindi ganoon. Pang bukid dyan ginagawa mo. Pagka halimbawa, may kaharap kang tao, kamukha yan, nasa Facebook tayo, papi. Desente. Ito ang ubong yayamanin. Okay? Gets mo? Yung Wala ubong, ka naman pinayayaman pa. yung ubong ano,
Alalahanin. Hindi. Balahura ang tawag doon. Ready ka na, Albert? Yan. Ito naman yung medyo, may sinasabi ka sa buhay, hindi ka masyadong mayaman. Paano? Ready ka na, Boy Santiago? Cover your nose Hindi. and your mouth. Pero Aliwanag. nililinis mo yung ilok mo. Ay, Boy Santiago, Hindi na magtrabaho ka! Hindi na ubo yun. Ano na, uhog. Oh. Pasantabi po doon sa mga kumakain balahura talaga si Boy Santiago. Sa mga kasama po natin at nanonood po ang mga panauhin natin ngayon mula po sa Department of Justice. Katabi ko ang Peace Program Officer, LAB Secretariat. Teka, hindi yan. Uy! Bakit? Yung katabi ni Albert yan. Hindi. Anong hindi? Hindi ako nagkakamali. As useless, mali ka na naman. Hindi kasi makapaghintay eh. Pagbigyan mo si Albert. Sige, Albert, ikaw na. Peace Program Officer, LIB Secretariat, Department of Justice, Ma'am Catherine Vergara. Thank you very much po, sir. Ako po si Perry Pangan. Ito po si Boy, kalimutan mo na lang. Boy Santiago. Galing, ang papi ha. Wow. Hindi, Nakita na kami matanda sa isa labas. sa mga matatanda. Nagkita na kami sa labas. Wala Ako siya naman po si Albert Ano Lacanlale. ngayon? Sir Albert Lacanilao. Lacanlale. Lacanilao. Lacanlale. Lacanlale. Hindi po, I'm okay na po yung sorry. lakan nila. Okay. Sir, Hindi. clarify ko lang po. Ah. I am with the Local Amnesty Board of ng Pampanga. Ang institution ko po, frontline office po ako ng National Amnesty Commission. Ang tiga DOJ po, yung ating magandang guest for this morning, yung OIC po, as Regional State Prosecutor and at the same time, City Prosecutor din po ng DOJ, si Attorney Giselle Marie Geronimo. Tinanggal na po namin yung OIC, Regional State Prosecutor. Opo. Nasa- Let's Nasa claim sa it. simbulan. Nag-retire na po last Kita December. mo? Kaya pala binabarkada ni Boy Santiago. Ginagasta na nila yung retirement pay. Sabi sa'yo Pwede. Kaibigan natin yan di ba si RSP? Pinamadali nga ni Yan yung asawa ni Judge. Pinamadali ni Atty. Okay Giselle. nga, ikaw, mali na yung simula mo, niyayari mo po yung Ikaw ba, guess mo ba yan o nilulupig mo? Hindi. Kaya pala si Vergara, may nakalagay dito sa kanya, lab. L-A-B. Yun pala yun. Boy Santiago, baka gusto mo nang pabatiin yung ipinalit mo kay RSP. Regional RSP na ngayon. Hindi, RSP. RSP. Tama. Okay. Thank you Magandang po. umaga po. Good morning po. OIC pa rin naman po. Thank you po. Good morning po Ano sa lahat po ng ibig sabihin sa nakikinig. Tagalog nun? Yung? Officer OIC. in charge. OIC? May kita. Punong abala. Ano yan? Hostess? Malapit na ma-appoint. Okay. Sana. Ay, pero mukhang overqualified nga kayo sa totoo lang eh. Bagay sa inyo. Sa itsura. Oo, tsaka sana dapat kahapon pa kayo na-appoint. I think you're performing the duties already. At saka hindi naman kayo pinanganak kahapon. Yes po. So, 20 years na po in the service. Ilan taon na po? 20 years na po in the service. Isipin mo, papi, 12 lang. Naglingkod na. Isa pang ate. Sino? Achi! Ate. Sorry. Ano, Atoy? Sa pangalan pa lang, may edad na. Oh. Baka magkamali ka rin dyan, ha? Binoo. Okay, game. Past president ng IBP Pampanga. Ano yung IBP? Integrated Bar of the Philippines. Yan. At Vice Chairperson, Okay. si Attorney Alejandro Buan. Magandang umaga po. Magandang umaga po at salamat po sa pag-imbita. Tignan niyo po yung kulay bilog na parang buwan. Nandyan po kayo. Ayan po, Apo. apelido Magandang nyo. umaga po. Ayan. Tiga saan po ang mga buwan? Yung pong mga buwan namin from Arayat po. Marakalping ka rin. Dahil nga naman po, mag-migrate lang Angeles. At Pero saka, lumaki po ako sa Angeles. nga 5 buwan, siguro kamag-anak ka din, Moria Torne. Yung Porac. Oh, italag yung babae, pero lalaki si Arlene. Ang hindi ka mag-alang ito yung dilaw. No. Dilaw na buwan. Ang corny mo, Boy Santiago. Sa ilalim. Papakantayin natin mamaya Oy. si Miss Vergara. Mm. Ang pag-uusapan natin today ay itong, ano ba? A National Amnesty Commission. Ano ang layunin nito? Ito ba'y may opisina dito sa ating lalawigan sa Pampanga? Sino po sasagot sa unang tanong? Ako po, Sige, sir. game na po. Opo.
Yung National Amnesty Commission po ay isang opisina that was first created by the Executive Order number 125 series of 2021 ng dating Pangulo, pero hindi po na-organize. Kaya po naggawa po ng another Executive Order number 47 last November 22 of 2023. Kaya kami po ay natatag as an independent body under the Office of the President. So, kung tatanungin niyo po, lulukso na po ako kung anong layunin. Ang pinaka-primary mandato po namin ang tungkulin ay ang tumanggap at mag-process ng mga applications for amnesty. At titignan namin kung karapat-dapat po ba sila mabigyan ayon sa proklamasyon na kailangan aprubahan po ng ating Pangulo. So, kami po yung frontliner. Isa po sa kapangyarihan o power ng National Amnesty Commission ay mag-create ng Local Amnesty Board. Sa kasalukuyan po, meron na po kami 19 local amnesty boards nationwide. Ang mga nauna po, yung mga nasa Visayas sa Mindanao, kami po sa Luzon, bago. Okay? Isa na nga po doon ang San Fernando, Pampanga. Yung San Fernando, Pampanga po, ika-clarify ko lang po, hindi po ibig sabihin ng amin pagsisilbihan lamang po ay mga tiga San Fernando, Pampanga. Ang amin area of responsibility covers the entire Central Luzon at Region 3. Okay po. So, bigyan ko na rin po kayo ng background. Sino po ba ang namamahala o bumubuo ng amin National Amnesty Commission from the higher up? Sila po ay mga appointed by the President. Ang amin pong chairperson, okay, plugging, National Women's Month, babae po. Si Attorney Lea Tanoda Armamento, kasama po ng Executive Committee, ang aming Commissioner, Commissioner Jumar Culayan, okay, from Mindanao, at saka si Commissioner Sermi Ayuyaw from the Luzon area naman po. Kasama po din sa Executive Committee o kasama po ng Commission M-Bank ang mga designated na secretaries po. Sino-sino po sila? Secretary Crispin Remulla of the Department of Justice, DILG Secretary Gilbert Remulla, tapos po ang DND Secretary Gilberto Teodoro, at po yung Secretary ng OPA-PRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, si Secretary Carlito Valdez. So bakit po natin kasama ang amin LAB Chairperson at LAB Vice Chairperson? Kasi nga po, pagtatagpo ng Local Amnesty Board sa kanya-kanyang lugar nationwide, may dinesignate din po yung Commission M-Bank na magbubuo po as member ng Local Amnesty Board. So dito po sa Pampanga, ang na-designate po nila ay ang si Mayor Vilma ng San Fernando, Pampanga as one member sa LGU. Tapos po sa DOJ, si Attorney Giselle Marie Geronimo, siya po ang nahalal among themselves noong January na siya po ang LAB Chairperson ng Local Amnesty Board. Sumunod po, isa pa pong member namin, si Ma'am Jean Fajardo from the PNP. Si General Jean Opo, Fajardo. opo. Siya po yung primary member at may alternate member po siya, si Provincial Director J.D. Mandal, Sir D. Mandal. From the Philippine Army, designated naman po ng DND, ang 703 Deputy Brigade Commander Colonel Posada. May alternate member po siya, si Captain Errol Dongalio. And of course, ang magiting natin na panauhin siya naman po ang amin LAB Vice Chairperson, si Attorney Alejandro Buwan. So, tinanong po na ninyo ako kanina, di ba? Ano po ang layunin? Yun nga po ang layunin namin. Tinatag po itong National Amnesty Commission para po tumanggap at mag-process ng aplikasyon. Ang dahilan po nito ay, in general,
para po tapusin na natin yung kaguluhan, labanan, at bigyan po ng pagkakataon ng ating dating miyembro dating rebel, combatant, or former rebels ng second chance. Pangalawang pagkakataon na mamuhay na mapayapa at maging productive member ng lipunan. Kaya pag nag-gunuri po na siya ng amnesty, pwede na siya magtrabaho. Back ang political civil rights Ma'am po. Kat, yun po yung composition ng Local Amnesty Board. Opo, sila. Yan. Ngayon, sino ba, meron bang may mga proseso ba sa pag-apply at kung sino, meron ba sino ba sasagot nun? Sige po, attorney. Yung sino po, ito po yung nakabase dun sa inilabas na Proclamation Numbers 403, Proclamation Number 404 at 405 at 406. Yung pong sa Proclamation Number 403, ito po yung mga miyembro ng mga Revolusyong Partidong Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army at Alex Bongcayo Brigade. Yun naman sa Proclamation Number 404, ito po yung mga former members ng CPP, NPA, NDF. Tapos yung Proclamation Number 405, ito po yung sa MILF, no? And 406 yung sa MNLF, Moro National Liberation Front. So ito po yung mga proclamation numbers na inisyo ni President Marcos sa term niya. Wala yung hingi na sana ako ng amnestia. Wala naman pala tayo ron. Ang kailangan natin is honesty. Aha, tama po. Okay, later, marami pa tayong itatanong sa ating mga panauhin tungkol dito sa National Amnesty Commission at sa kanilang mga programa. Okay, magta-time check muna tayo at pwede ba nating mautusan si Attorney Giselle Marie Geronimo na mag-time check? Mawalang galang na po. Dito po sa amin yung mga inuutusan po namin ang mabisita. Madalang lang naman po kami nakapag-utos. Opo, titingnan nyo po ang ating orasan. I-announce nyo ang Philippine Standard Time. Ang Philippine Standard Time po natin ngayon ay 9:30. Alam mo bang mas maraming sunog ang nangyayari tuwing tag-init? Narito ang 5 fire prevention tips para iwas sunog sa panahon ng matinding init mula kay former Mayor Andy Lacson ng Concepcion, Tarlac. Huwag mag-iwan ng natutuyong damo o basura sa bakuran. Isang mitsa lang ng apoy, mabilis itong kakalat. Regular na i-check ang linya ng kuryente. Mas madaling mag-overheat ang appliances kapag mainit ang panahon. Iwasang magtapon ng sigarilyo sa tuyo at damuhang lugar. Isang maliit na baga ay pwedeng magdulot ng malaking sunog. Huwag magsunog ng basura sa bakuran. Pwede itong lumaki at madamay ang buong paligid. Panatilihing may malapit na tubig o fire extinguisher para mabilis makontrol ang apoy kung sakaling may aksidente. Mga simpleng paalala mula kay former Mayor Andy Lacson ng Concepcion, Tarlac. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa, kanina ka. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Mar Gomuad ng Ford Cabanatuan, Alwina Marie Sarmiento ng Chevrolet Pampanga, Jose Gonzalez Jr., Carworld Pampanga, John Ray Gibb ng Ford Ilocos Norte, and Mary Joy Patdu ng Ford Pampanga. Happy birthday! Happy birthday, Renato Santos. Sana marami pang birthday. Si Jonathan Samonte Desquitado. Birthday din ngayon. At si Annelyn Tangkilot Ocampo. Kasama si Lito Regala Ocampo. The late Lito Regala po yung konsehal. Lito Regala. Birthday ngayon ng mag-asawang Jobs at Weng Sagum. Yan, parehas yung birthday nila. Happy mag-asawa. birthday! Meant to be. Ayan. Oh, Happy birthday, Bob Jobs and Madam Weng Sagum. Si Ma'am Giselle, kailan po yung birthday nyo? Happy birthday. July pa. Matagal-tagal pa. Ay, pinapabati ni Ma'am Catherine Vergara si Hermie Manangkil. Happy birthday. Happy birthday. Beka naman. Oh. Hinahabol.
Ay, si Boyet Vergara nagpapagreet ng magandang umaga. Baka kamag-anak nyo. Meron po siyang, shop ni Boyet? Yung ProMaster, Audio, tsaka Si Attorney Buwan, kailan po yung birthday nyo? Baka meron kayong kakilala December pa naman birthday. po. December? Yung, Pwede na nating i-advance yan. yung belated yung sa father ko, although this is not. Ayun. Okay. Attorney Jeronimo, kayo, kailan ang birthday nyo? July July. pa. Mas July malapit. pa. Mas madaling ma-advance yun sa inyo. And si Ma'am Catherine, kailan po? Pareho po kami ni July Atty. po kayo? Giselle. July. O, dalawa yung i-advance natin mas maaga. Okay, at kasama po natin ang mga may kinalaman sa National Amnesty Commission. At sila yung nasa Local Amnesty Board din dito Yung sa lalawigan ng Pampanga. pagpapalaya sa mga kapatid natin gustong magbalik loob. Hindi ganyan lang yung- pagpapalaya yan Maraming mga kaakibat na mga programa at mga benepisyo na manggagaling sa ating pamahalaan. Kaya tuloy na natin ang ating tanungan tungkol dito sa ating nabanggit niyo po kanina yung iba't ibang mga former armed groups po ito na meron ng kasunduan with the government, tama ho ba? Or these are the groups na nilalayon ngayon ng pamahalaan na bigyan ng pagkakataon na bumalik na sa panig ng ating batas. Okay. Opo. Meron ho bang mga application process na dapat daanan for them to qualify doon sa programang ito ng National Amnesty natin? Before po namin sagutin yan, okay lang po ba na i-clarify ko lang? Hindi lang po sila basta mga miyembro ng mga nasabing mga grupo na. Kailangan po sila yung kung halimbawa po sila nakapag-commit ng isang krimen na dahil sa kanilang mga political beliefs at nagkataon na sila ay mga miyembro noon po. O kaya sila ay nakasuhan na po o convicted na po. Pero pwede pa rin po silang mag-apply ng amnesty. Okay. Linawin ko lang po. Hindi po sila basta kailangan miyembro. Kung nakapag-commit po sila ng krimen, na-convict Because na, of their or affiliation. ongoing ang kaso, pero pwede pa rin po na okay. mag-apply. So for the process po, I think si Ma'am Catherine will be kayo sasagot. Thank you, ma'am. Siguro, bigyan na rin namin sa tamang perspective pag kanyang madalas na pinag-uusapang amnesty. Siguro linawin po natin, yung iba hindi alam amnesty, kala amnesty sa utang. So ang amnesty po is parang ito po yung parang sovereign act by the government na magbibigay po ng forgiveness, okay, sa mga dating rebelde, combatant. Gaya po ng salita ng amnesia. Di po ba pag nag-amnesia, nakakalimot? So, kalimutan na natin kung ano man yung mga nagawa mo Correct. before. Because of the amnesty program po, totally mabubura, mawawala, parang forgive and forget. Yes, So, clean bibigyan slate po na. ng panibagong damit. Tama, sabi po kanina ni Attorney Giselle, kung ongoing, miski convicted ka na o nagsiserve ka, kapag mapatunayan po na you did that crime mainly because of your political belief, pwede po mabigyan ng amnestiya. Yun po ang linawin natin na kailangan lang po talaga doon po sila pasok sa apat na miyembro na binanggit po kanina ni Attorney Buwan, mga former members. Outside that, hindi nakasali. Yun lang po ang pinirmahan ng ating Pangulo. Hindi ba masyadong parang Limitado. hindi limitado yung masyadong technical na how do you differentiate a crime committed because of political belief and a crime committed because of plain felony? Galit lang ako rito. Parang gano'n. Attorney Giselle. Yes po, parang isang mahirap po na talaga na trabaho yun. Po. Kaya nga po meron tayong verification process, meron po tayong prosesong susundin. Hindi po natin basta tatanggapin yung application, meron po tayong susundin na proseso at parang i-verify po natin kung halimbawa sinabi nila ako yung miyembro ng ganito, may verification po na gagawin at talagang masusi po na investigasyon yung gagawin para malaman natin kung ito ba ay ginawa mo, baka common crime lang yan o sinasabi mo lang na ginawa ko to dahil because of my political belief or
or baka naman ginawa mo lang dahil sa personal. Kaya nga, ano po, no? parang So, ikaw lang ang miyembro, ikaw iimbestigahan lang po natin opisyal. ng mabuti yan. Kaya po Oo. meron tayong mga abogado at meron po tayong mga miyembro nakasapi dito sa local amnesty board para gawin po yun. Kasi case-to-case basis po, hindi natin mabibigyan ng tamang kumbaga ay rules, no? Kung ito ay politically motivated at ito ay common lamang. Case-to-case basis po. Okay. Dagdagan ko lang po. Sa batas naman po may mga list of crimes na naka-identified, no? Tsaka yung mga crimes na hindi sakop ng amnesty. At gusto lang nating palinaw na yung crime na covered ng amnesty ay yung those crimes committed before ma-approve yung proclamation number, which is November 22, 2023. So yung crimes committed on After or that, before, yun lang. Pero yung after that, hindi siya covered ng amnesty. maghintay kayo ng panibagong amnesty para dyan. Ano lang po, Tama. para klaro lang po, no? Oo. Sa yung amnesty natin is only 2 years, so naka 1 year na tayo. So 1 year na lang po ang hinihintay natin para matapos. Oo, ang kasi nga naman, application. halimbawa, alam nilang may malalagdaan ng batas ngayon tungkol sa amnesty. Mag-apply Sabi, na. Hindi, gagawa na ako ng maraming Krimen. krimen. Total, maabsuelto ako dahil dito. So, tama yun. No? Meron limit lang yung panahon. Okay. So, yes po, may dadagdag po kayo. Kasi po, tinanong nyo yung proseso, nasabi na nga po kanina. Number 1 po is yung pag-submit po, mahalaga po na sincere po yung tao na mag-apply. Marami pong pamamaraan. Meron po kaming Facebook sa website. Downloadable po yung amin National Amnesty Commission form na application form. Download lang po nila yon. Print, sulatan. Kung kayo po ay nasa labas pa, dalawa pong klase, meron mga PDLs na, yung detained na po. Yung mga gusto po mag-apply, malayo po silang pumunta sa aming Facebook page, National Amnesty Commission. Meron po yung downloadable po yung aming form. Makikita po doon, fill upan lang po nila ng tama. Pagpunta ron, bit-bit na. Para pagpunta po sa amin, na babanggitin po namin kung saan kami pwede makontak, may submit. 3 lang po ang kailangan po natin ma-establish kasi tinanong po ano mga dokumento. 1, kailangan po ma-establish yung identity mismo nung nag-a-apply. So, kailangan po may dala po siyang any valid government-issued ID. Ay, ma'am, naubusan ako. Wala kaming kasi sa barangay namin, ganyan-ganyan. Wala kami nito. Kung wala po siya ng passport, driver's license, o kaya sa malayong lugar sila, pwede naman po iba. Birth certificate, pwede na po. Kung talagang wala, yung worst case scenario, kung walang voter's ID, postal ID, kasi nga po, isa lang po ipakita niya to yung identity niya. Titignan po namin kung siya nag-apply sa original at hindi namin kukunin ng original. Photocopy lang po, pipirma siya na. Wala po talagang dokumento. Nasa Opo. nasa labas nga O, di Opo, ba? tama po. Kaya nga po pwede po, birth certificate, barangay certification attesting to the applicant's identity or school records kung dati siyang estudyante, or affidavit of two disinterested person attesting to the applicant's identity. So, yun po ang kailangan. That's number 1. Number 2 po, yung sinatanong mga dokumento, po, ma-establish po niya yung kanyang membership. Kung kanino po siya miyembro na grupo na kagaya ng binanggit. So, kung walang grupo, hindi pwede mag-apply? Kasi po, tatanggapin naman po namin lahat kasi maaring nasama lang sila, hindi nila alam kung anong grupo sila. Kukunin po namin lahat kasi nga po, kagaya ng sabi ni Attorney Giselle, i-vet po namin yan, i-verify. Kung ano man po yung kanilang sinulat, i-vet po yan sa mga iba-ibang ahensya para makita kung tugma o to affirm kung ano po yung sinulat niya. Balik po ako sa application form. May parte po doon na sinabi ko po yun, di ba mga membership nila, kung membership sila na dati ng MILF. Usually po, meron, nakakita na po ako nung nagkaroon po kami ng immersion sa maximum security compound, meron po certification at may ID po, MILF, MNLF. Kapag po dating MPA, JAPIC certificate or nag-oath of allegiance na sila, meron po talaga sila. Ano po ang pakinabang naman sakali
ba't ako mag-a-apply ng amnestia? Ano Wow. magiging pakinabang ko na Magandang katanungan po yan. Kaya po na nasabi ko kanina, bibigyan po sila ng second chance na bumalik po sa mainstream ng society, maging productive member, bumalik po ang kanilang civil and political rights, pwede po silang bumoto, pwede rin silang kumandidato. Okay? So marami po, ang maibibigay lang po ng National Amnesty Commission through the local amnesty board, kalayaan, freedom. Oo. magkakaroon na It's ako something- ng identity talaga? Opo, na, yung ito bagong na, ikaw, bagong damit. Pwede na po kung kasama ko pong aking pamilya, makapagtrabaho po ako. Oh, how about yung pong security ng mga taong ito? Kasi siyempre, throughout their campaign siguro, nakasagasa sila ng ibang mga tao, whether it's political or personal. And mayroong threat sa kanilang buhay. Is that included dun sa programa? Kapag dalawa po yan, kapag free sila, nasa labas sila o wala sila hawak ng mga, let's say, ng Philippine Army, nandun po sila sa kalang kampo, pag meron po magsisignify sa amin na gustong sumuko at meron siyang pending warrant of arrest, makipag-ugnayan, kami po kasi nga ang mandato po nga namin is to accept and process. Paano kung di makalabas? Meron pong isang proseso. Pwede po through a representative. Meron po tayo either through special power authority na siya po, or meron po kaming template authorizing that person to apply. Yung pong meron po kasi isa po sa power ng National Amnesty Commission ay magbigay ng safe conduct pass, pero sa ngayon po nasa office pa po ito ni Executive Secretary Bersamin, pinag-aaralan pa po, kaya on hold pa po yung pagbibigay ng safety conduct pass, yung pong may mga warrant of arrest, kasi pag meron po, hindi po kakayanin itong safety conduct pass kung meron po talagang warrant of arrest. Sige Kaya po. hindi po siya Lalawakan pa natin yan at nililawagin sa ating mga tagapakinig na nanonood sa atin. Si Popoy Cunanan, yan nakita natin sa may Beverly, si Popoy. At saka si Richard Panganiban, Herminia Manangkil Malyari, si Tita Jeronima Matalote. Fiesta nila ngayon sa may Cabalantian, Bacolor. Sino magta-time check ngayon? Ay, ditong si Ma'am Catherine Vergara muna magta-time check. Tingnan niyo po ang ating orasan. Ma'am, anong oras na sa Pilipinas? Ang tamang oras ngayon ay 9:46 a.m. Summer na naman, narito ang ilang dagdag na tips para sa inyong kaligtasan at kasiyahan ngayong tag-init mula kay Architect Ariel Bonus ng Mexico, Pampanga. Uminom ng sapat na tubig, huwag hayaang ma-dehydrate kahit anong gawin. Iwasan ang sobrang pagkarantad sa araw, lalo na sa kalagitnaan ng hapon, at mag-break kung kinakailangan. Kung babiyahe, siguraduhin nasa maayos ang kondisyon ng sasakyan at laging sundin ang traffic rules. At kapag nag-beach, magsuot ng life jacket o maghanap ng lifeguard para sa dagdag na seguridad. At alamin ang weather forecast at emergency contacts bago lumabas para handa ka sa anumang sitwasyon. Mga simpleng paalala ngayong summer mula kay Architect Ariel Bonus ng Mexico, Pampanga. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbabagot lakas. Asin na basura, may bagong buhay. Sa bawat upuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan.
Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Naniniguro ka. Tinitingnan mo kaagad kung nasendihan ko yung mikropono mo. Bakit kasalanan ko ba kung nabibiting ka sa sinasabi ng katabi mo? Magaling siya eh. Si Wala Ma'am tayong Kat, magagawa. siya na nga lang ang tagapagsalita ngayon. Sino? Si Ma'am Ano pa ginagawa mo rito? Oo, Meron na kaya pala siya na tagapagsalita. lang. The spokesperson. Oh, walang binatbat yung J. Ruiz. At saka si Claire. Oy, Albert, saan tayo nahinto? Bago nag-commercial? Oo, yung iba't ibang uri ng amnestiya na pwedeng applyan ng mga mamamayan na kasama dun sa mga nabanggit na mga grupo kanina na qualified for amnesty. O si Atty. Buwan or si RSP? Attorney Buwan. Okay. Attorney. Yung nasabi na kanina dahil dun sa proclamation number na nabanggit, yung mga members ng Revolusyong Partidong Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Moncayo Brigade, former members ng CPP and PNDF at saka yung mga front organizations, yung mga members ng MILF and members ng MNLF, no? Ito yung mga covered na pwede mag-apply sa amnesty sa kasalukuyan. So, iklaro lang natin, kung wala kayo dun sa nabanggit, hindi mo na. Hindi sila kasama. Okay. Kahit na anong kaso. May identified cases pero as a rule, yung mga political crimes ang covered dito sa mga amnesty natin. Okay. So, may mga particular crimes bang committed na pwede nating saklawin dyan Meron sa naman, amnestiya? meron naman po kasalukuyan dun sa nasabing mga four proclamations. More or less ano yan, yung mga covered offenses ay 16 crimes, no? More or less kasama ng rebellion, insurrection, sedition, illegal assembly, direct assault, resistance. Basta all these crimes are in pursuit of political beliefs. Yun po yung pinaka-importante. Okay. Kung halimbawang yung, di ba, merong mga sinasabi, mga parang extortion or kung tawagin nila fundraising. Yun ba pwedeng maging kasama doon sa mga crimes committed na pwedeng masama sa amnesty? Okay. So, ayon din po dun sa proclamation numbers, ito po yung mga crimes na hindi kasama, no? Nakalista naman po. Let's say, halimbawa yung kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, yung sa mga drugs, genocide, torture, in fact, pati mga violation, no? Election laws, and some violation ng mga international laws. So, more or less, yung po yung mga not covered. Kasama na rito yung mga personal crimes, no? Okay. May karagdagan po doon? I-share ko lang po yung radio interview conducted po at na-interview po. Yung isa pong nagtanong na female announcer, "Ma'am, paano yan? Kung massacre, o di mas mahirap." Ang sagot po ng aming chairperson, titignan po natin, it may be common crime sa paningin mo sa ibabaw, pero kung pag-aaralan po yung warrant of arrest, be it massacre or ambush, sino yung napatay? Kalaban. Kung parang kung anuman krimen ang nagawa o kasalanan, titignan, was it due to a political belief? Yung ba ang discernment is yung common po na kalabanin ng gobyerno? Pabagsakin, mag-assemble sila. It may be violent or non-violent in nature. Maari nakapatay. Pero kung ka lang, tumulong ka. Sabi mo nga kanina, paghingi ng tulong, pondo, spy ka, pag-aaralan po. Kaya nandiyan po ang ating lab member, i-deliberate po, pag-aaralan po. Kaya mahalaga po, pag nag-apply po sila, susulat na po nila yung mga alam nilang kaso sa pag-apply po ng amnesty. Bevet nga po yun. At mabigat. Take oath. Mabigat po yun, no? Po sila sa lawyer. Kung ano man sinumpaan sa salaysay. Dahil
papatunayan po yun. Okay. At para doon sa mga nagbabalak na makipag-ugnayan po sa inyo para doon sa kanilang aplikasyon for amnesty, meron ho ba kayong mga numero or any website na pwede po nilang ma-contact? Magandang tanong po yan. Nabigay namin po kanina sa inyong kasamahan para ma-flash na po sa screen ninyo. Okay. Number 1, like, share, and follow our National Amnesty Facebook. Meron pong account ang Local Amnesty Board Pampanga, labsecretariat.pampanga@gmail.com. Meron din po kami para madali po kaming makontak. Meron po kaming Smart at Globe number. Ang Smart po namin number ay 0998-485-0520. Yung Talk and Text Globe 0997-825-8111. Yun po yung kung nais po nilang may mga katanungan po sa 24/7 po, may ano dyan. Opo, hotline po namin ito. Albert, wala tayong oras. Okay. At maganda siguro, salamat huwag na po. lang gumawa ng krimen para hindi ka manghinang amnesty. Ideal yun, Boy Santiago, pero abnormal. Napakahirap naman. Kasi paggawa ng krimen, hindi lang sa gawa, kundi na nasa isip din yan. Kailangan magpakabisi. Okay. The most productive way. Yung dasal Sino mga po nagpanawin natin. natin today, Boy Santiago, at pasalamatan po sila makapagpaalam pansamantala. Oy, si RSP. Game. Oo. RSP, salamat po. Ulitin po natin Salamat to. din po. RSP Giselle Marie Geronimo. Ayan. At si Attorney Alejandro Buan. Maraming salamat po, Attorney. Thank you din po. Si Ma'am Kat Vergara. Salamat po sa pag-imbita. Ulitin po natin to. Ang ating pong dasal, Yes. si RSP ang magdadasal. Oo nga, kasi mas mukhang kapanipaniwala talaga kaysa sa'yo. Kaya ibinigay ko na sa kanya. Jesus, salamat po. Dahil sa iyong pag-ibig, binago mo po ang aming puso. Tulungan mo po kaming ipamahagi ito sa iba. Malambot lang ang boses niya, pero terror yan. Oo. Ano yan? She's not only good and fair. Hindi terorista. Of course not. Ikaw, erorista. Attorney Buan, thank you sa ulitin. Okay. Biyasi ang Kapampangan yan, Albert. Sige Ano po. yun po yung kakatang Amanong Kapampangan, Miss Vergara? Lapit lang po sa mic. Ano po ang nakalagay dyan? Amanong Kapampangan. Gets nyo po? Yan po, opo. Okay po. Tikal. Fatigue by carrying a burden or by work. Tikal, ngawit. Good. Yan. Ngawit. Tikal na ako, When you say tikal, medyo nangangalay na po. Nangangalay. Alright. Hindi kami nangangalay lalo na pagdating sa ating mga palatunturan. Sino na sa Technical Department, Albert? Si Engineer JC Regala. Maraming salamat po. Ako si Perry Pangan. Lagi ko sinasabi, think well, speak well, do well. Bye.